but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. Ang pinakamahirap kasi 'pag nagpatay ka na ng ilaw, eh, tapos mag-isa ka sa room. Ang pagtanggap sa isang pain is a process. So, acceptance and prayer talaga. I am Maria Eileen Mararagan Andanza, currently Secretary to the Dean of the College of Criminal Justice Education, and I've been working in De La Salle University, Dasmariñas since 1998 and up to now. So, syempre lahat excited sa love story. So, I met my husband dito rin sa De La Salle University, Dasmariñas in 1998. And then, actually, suplado yun eh. Typical na tahimik na tao. Piling-pili lang yung parang binabati niya. Pero later on, nakita ko kung gaano siya ka-responsable. So we decided to get married on 2003, December. Pero sabi ko nga kasi noon, pag ako nag-boyfriend, siya yung magiging asawa ko. So siya nga yung naging asawa ko. And we were blessed with 4 children. So, dati nandito lang siya sa Manila, so madali yung communication, nakakauwi siya. But in 2006, na nalipat siya sa Region 6, kasi isa siyang police. Medyo mahirap kasi layo. Pero thankful ako sa technology kasi we were able to talk naman every night. Pero nandun pa rin yung, syempre, iba yung magkasama kayo eh. Nakakauwi siya once, every month lang, 1 week. Yun lang na-spend sa amin every month. Kaya sinusulit namin eh. So, yung quality time, binibigay niya sa mga bata. Basta pag nandyan siya, ayaw niya na gagawa ko ng gawain bahay. Sa 1 week yun lang yun. So, para sa mga bata, para sa amin. Nasanay na ako. Tapos, every February, every December, pinipilit ko makauwi doon sa Region 6. To spend syempre, Valentine's Day. Tapos December is Christmas. And most of all, yun yung anniversary month namin ng wedding. In 2014, actually, naipasyal pa namin yung mga bata ng May eh. First time na nakapunta yung mga bata sa Iloilo, nadala na namin sila kasi medyo malaki na. Hindi na mahirap, kasi kung ako tatravel, maliliit pa, napakahirap. In 2014 November, magka-chat pa kami actually, 8 p.m. ng gabi. Natapos kami mag-Zumba dito sa school, pauwi na ako. Tapos siya, hindi na siya, parang nag-chat, sige, ingat ka, yun yung last. Kinabukasan, may tumawag sa akin sa phone, over the phone. Sabi nung kausap ko, ito ba yung wife ni Rico? Sabi ko gano'n. Sabi niya, yes po sir, sabi ko gano'n. Sabi niya kasi kailangan ko pumunta dito sa Region 6 kasi may nangyari sa kanya. So yun pala, at 8:45 ng gabi nung the last night na magka-chat kami, something happened pala na aksidente siya at hindi siya naka-recover. Hindi ko pa siya nalaman. Hirap. Sabi ko pa nung una, in denial ako. Hindi sumagi sa isip ko na ganun kabilis. Pero that time, hindi ako nag-question kay God. Hindi ako nag-question. Minentain ko yung composure ko kasi sabi ko, pag ako nakita nilang down, yung mga bata, matatanim sa kanila na kung gaano kasakit. Pumunta ako sa province that night. Sabi ko, kala ko okay ako. Hindi ako umiiyak. Nandun ako sa morgue. Habang papalapit ako, di ko makalimutan na kala ko kaya ko. Nung siguro 3 steps na lang, para ako nanigas, para ako nag-freeze. Na parang sinasabi ng sitwasyon,
ito talaga yung nangyayari. Ito talaga yung nangyayari. So, kailangan mong tignan, kailangan mong puntahan. So, pinilit ko yon, ni-reverse ko ulit yung isip ko na hindi ka pwedeng hindi lumapit. Kasi kailangan mong lumapit. Kailangan mong makita yung sitwasyon. So, thankful naman ako kay God kasi sa tuwing na pinanghihinaan ako, sabi ko, Lord, kailangan ko pong gawin, tulungan mo ko. Kasi sabi ko, naniniwala naman ako na hindi naman niya binigay yon nang hindi ko kaya. Tsaka sabi ko, nandyan pa yung mga anak ko. Nandyan yung mga kapatid ko. Nandyan yung mga magulang ko. Alam ko na saktan sila, pero mas masasaktan sila kung makita nila ako na nalugmok. Hanggang doon lang siguro talaga. Ano ko na nga lang sinet ko lang sa isip ko, parang biro na, nag-end of contract na kay God. Sabi kong gano'n. Hanggang doon lang siguro. Nakatulong nung nakaburol siya sa wake niya. Yung marinig mo yung testimonies ng mga natulungan niya. Kasi, meron isa doon nagpakilala sa akin. Sabi niya, Ma'am, pinag-aaral po ako ni Sir. Ano siya, parang street children doon. Nakita may potential siya, so tinulungan siya makapag-aral. Nagbibigay daw ng baon sa kanya para makapasok siya sa school. Merong isa lumapit din na kamamilya naman na dinadialysis. So sabi ko, hindi ko alam yon kasi hindi naman niya kinukwento. Pero noong time na yon, nung nakita ko yung mga nagmamahal sa kanya, kahit pa paano, masakit sa amin, pero sabi ko, at least yung legacy naman niya. At least marami siya natulungan. At wala akong narinig na masama from the people kung saan siya mas nagstay ng matagal. Ma-realize ko, siguro sabi niya, kailangan mo maging malakas kasi andyan pa yung mga bata, andyan yung pamilya. Marami pa, tsaka mahaba pa yung journey ko eh. So, one way na ginawa ko after that incident, nagpaka-busy talaga ako. Naiuwi ko na siya ng Imus. Pero nung wala na, nung nailibing na, nung kami na lang, paminsan-minsan merong, ba't ka naiyak? Kasi ganito, ganyan. Miss daw nila. Pag gano'n, sinasabi ko lang na, ganun talaga na, sabi ko, lahat naman tayo. Anytime, pwede tayong umalis. Sabi ko, nagkataon lang kay Daddy kasi, sabi ko, tinawag na siya ni God. Bata so medyo, sabi ko pa, kailangan ni Daddy ng pulis sa heaven. Sabi ko gano'n, kaya tinawag siya. Tapos, syempre, andun yung reality, wala na. So every day, syempre, life must go on sa mga bata. Hatid sa school, pumapasok sa school, ganyan. Kami, pasok ako, kikita-kita kami sa hapon, sa gabi. Parang yung, alam mo yung guide ng, nihahanap niya yung tatay. May question siya tungkol sa mga, paano ba't ang lalaki ganito? Bakit paano pag ganyan? Naghihingi siya ng advice. Na-advise mo, pero siyempre, iba yung advice ng babae sa advice ng tatay. So, yung natatakbuhan niya, tito. Kasi thankful ako doon sa mga bagay niyo. Kasi, kung ako lang kulang, lumalabas kami minsan out of town. Ginawa ko talaga siya every year. Ito pa ngayon nakakatawa kasi, yung unang out of town ko is Bacolod, sa Ruins. Nandun ako nakaupo. Nag-umiyak din ako doon. Kasi isa siya sa dream destination namin.
na hindi namin nagawa. Kasi busy kami sa work. Pero sabi ko nga, na-realize ko, sabi ko, dapat pala noon, bigyan mo ng time talaga. Kung gusto niyong mamasyal, mamasyal kayo. Mag-live kayo. Eh, wala na eh. Parang regret ko yun. Pero, wala na, nandun na. So, sabi ko, ganyan talaga buhay. So, ang ginawa ko, yung mga lugar na dapat pupuntahan namin, pinuntahan ko naman. So, parang sinasabi ko, oh, Han, napasyalan ko yung dream natin. Ito pala siya, maganda. Parang kinukwento ko na lang sa kanya ngayon. Ganun. Isa siya sa way na parang ma-overcome ko lahat ng faith. Ang unang-una kasi siguro based sa akin naging experience. Naunahan kasi ako ng denial eh. So, kailangan nyo i-accept. Kung na masakit, totoo naman masakit. Ang daling sabihin, ako, parang ang dating madali ko sabihin, madali mo sabihin. Pero process siya, hindi siya instant. Ang pagtanggap sa isang pain is a process. So, acceptance and prayer talaga. Sabi ko nga, ako kasi lumalapit ako sa house, minsan kahit late night, pag feel kong, ang pinakamahirap kasi pag nagpatay ka na ng ilaw eh. Tapos mag-isa ka sa room. So, kahit anong gawin ng ibang tao mag-advise sa'yo, kung ayaw mo sa sarili mo, tulungan yung sarili mo, walang mangyayari. So, acceptance lang. At saka, consider mo yung mga tao sa paligid mo. Kanino ba? Sino ba yung mga umaasa sa'yo? Sila yung tingnan mo. Kasi pag once nakita ka na nila na down o walang direksyon, paano pa sila? Kasi ikaw nga yung iniinom. Makita mo na kaya mo. Pilitin mo maging kaya para sa kanila. Babae, ang iyong lakas mula sa malasakit. Ang tatag na mula sa iyong puso, Ang bawat pagsubok na iyong hinarap. Ang bawat sakripisyo. ang bawat tagumpay. Hindi sapat ang salamat para sa tapang na iyong taglay. Babae, laban, bangon, sulong. Iba't ibang muka. Iba't ibang istorya. Hindi ka nag-iisa. Laban lang, Pilipina. But I can make an explosion. This is my fight.